Nakalandat na nga ang mga masterminds sa naganap na nakawan sa loto. Pinag-uusapan na tila ayon sa investigasyon ay sina Liza Smags at Romualdez ang lumalabas na mastermind sa nasabing nakawan. Lubos na nakakalungkot ang nangyayari sa ating gobyerno sapagkat puro na raw ito korupsyon. Ayon sa mga ulat, kawawa na raw ang taong bayan sapagkat sila raw ang talagang naaapektuhan at naghihirap dahil sa mga katiwalian na nagaganap sa bansa. Higit pa, patuloy ang pagkukulang ng mga opisyal sa kanilang tungkulin na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Dahil sa kawalan ng integridad at katiwalian, patuloy na nahihirapan ang mga mamamayan na makamtan ang kanilang mga pangarap at maayos na pamumuhay. Marahil ay panahon na para sa mas malakas at maigting na aksyon laban sa korupsyon upang maisalba ang kinabukasan ng bansa at ng mga susunod pa na henerasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ano na gagawin natin ngayon? Ano na ang mga susunod na pangyayari? Let's talk about yung sa loto muna bago yung view natin dun sa naganap na pang 7th day na rally o prayer rally sa Liwasang Bonifacio. So tumaas ang kilay ni Tulfo. Okay? Tumaas lang daw ang kilay niya. Ano yung kilay niya? Parang yung kilay ni Quezon na microblade. Tumaas daw yung kilay niya doon sa 20 times na nanalo sa loto at merong 20 times, merong 10 times. Mga kababayan, well, alam niyo na si Tulfo ay na backdoor na. So ano yung niya? Ano yung agenda na naman niya dito? Okay? Dahil nakuha niya na daw yung listahan ng mga winners, mga kababayan. So, ang tapang-tapang niya sa mga yung mga away kanto, away ng pamilya, away ng mga katsipan dyan sa kanyang show. At remember that, yung mga military, kung arte siya doon sa hearing na inaakusahan niyang mayroong corruption and everything. Nakita mo naman ang angas-angas. Pero pagdating dito kay Lisa Marcos at kay Milyonaryo, ay tumaas lang yung kanyang kilay. Kaya sabi ko, ano yung kilay mo? Yung microbladed? Ganon-ganon na lang ba ang iyong ang kanyang sasabihin? Mga kababayan, ito ay message sa inyo. Okay? Kakausapin ko kayo ng puso sa puso. Okay? Utak sa utak kung meron pang natitira at hindi pa bangag, okay, ang taong bayan. 433 winners in 2022. Pagpasok ni Kuting, deadma ang gobyerno. Walang ginawa, hindi pinaalam kung sino yung 433 winners hanggang ngayon. Naghiring-hiring dyan sa Senado, Kongreso, pero mga pahapyaw lang na hearing, ayaw kastiguhin ni Marcos Jr. kasi kasabwat siya. Kasabwat si Lisa Araneta Marcos. At tahasa din, inakusahan yan o sinasabi ni Sandra Cam doon sa rally. Okay. Ulitin ko, masayang-masaya ako kahit gigil ako sa mga buwaka ng ina na binababoy kayo. Masaya ako kasi dumarami na tayong nagsispeak up, nagsasalita. 433 winners na nanalo sa Lotto in 2022. Last year, yung expenses na milyon-milyon ng PCSO na dapat hindi ganun kalaki yung kanilang expenses, operating expenses, na hindi naman nagbigay ng malaking revenue, okay, sa tao, sa gobyerno. Paano nga naman makakabigay ng revenue malaki yan dahil instead na mapupunta sa kaba ng bayan, yung mga hindi naman talaga napanalunan ng mga winners ay napunta sa bulsa
ni buwaka ng inang Lisa at Mel Robles o Milyonaryo. I am appealing to your hearts, to your, senses, bilang Pilipino, bilang tao, bilang hindi tanga, bilang nakapag-aral kahit elementarya lang. 2022, binababoy na tayo. Last year, maya-maya may nagpapanalo sa loto. This year, 2023, 2024, di ba? Maya-maya. Ngayon, mayroong revelasyon si Tulfo na mayroon daw 20 times na nananalo sa loto at mayroong 10 times. Right. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mga palangga, kumbaga, sinasampal na kayo harap-harapan. Binubugbog na kayo ng bonggam-bongga. Di ba? Binabastos na kayo harap-harapan. Tanga ka pa rin. Hindi ka pa rin kikibo. Maniniwala ka pa rin sa PCSO. Maniniwala ka pa rin kay Budol, kay Marcos Jr. na merong, may tiwala ka pa rin. May kredibilidad pa rin ba sila? Wala silang kredibilidad. Puro korupsyon. Tapos, mga kababayan, itong si Tulfo, baka nagpapapresyo lang ng malaki kasi tumaas lang yung kilay. Kilay lang ang tataas niya. Sabi ko nga, ang kanyang press release, ang kanyang portrayal sa kanyang mga show, sususugi, talagang aanuhin niya, papahiyain niya at gagamitan niya ng power ng katotohanan ng batas para panugutin ang mga taong nang aapi. Pero bakit tiklop ang kapiranggot na pitoy ni Rapi Tulfo? Ang supot na pitoy ni Rapi Tulfo, bakit tumitiklop sa usaping PCSO? Usapin dito sa loto na ang biktima dito ay ang paren, kayo, palangga, mga Pilipino na umaasa na kayo ay manalo dyan sa loto na yan. Kahit naman din ako, tumataya din ako ng loto ng bonggam-bongga dito sa Amerika at even before, paminsan-minsan sa Pilipinas kasi umaasa tayo na may hulog ng langit na manalo tayo. Pero sa ilang milyon chance, I mean, not million, sa kakaperanggot na chance ng isang tao na para manalo, sa loto, ay inagaw pa ni Lisa Araneta. Inagaw pa ni Mel Robles. Inagaw ni putang inang Kuting Jr. 20 times, 10 times. Tapos ang press release ng hinayupak na Robles, napanood ko yung interview, pwede naman daw pa imbestigahan yan. Tangay na puro na naman imbestiga. Tapos, ang sinasabi niya, yung 20 times daw na sinasabi ni Tulfo ay hindi daw yung totoong, hindi daw talaga yun ang nanalo. Claimants lang daw. Nag-claim lang ng pala. Let's talk about that. Okay? Panibago na naman kasinungalingan. Okay? Claimants lang daw. So, ang sarap nilang tunawin, di ba? Sabi ko sa'yo, kung mangkukulam lang ako palangga, dedo na silang lahat. Kaya ko silang tunawin kung ako ay may power ng pangtunaw. Kasi sobra na to eh. Sabi ko nga, hindi na to usapin kung sino ang sinusuportahan mo, kung anong political affiliation mo. Ang usaping ito ay pangdarambong, pambubudol, harap-harapan na masakit sa dibdib. Masakit sa puso ng Pilipino, lalo na sa inyo po, na mga tapos din na umaasang manalo. Mga kababayan, itong buwaka ng inang Tulfo, okay, may silbi din kahit konti dahil ine-expose niya. Pero ang problema, pag nag-expose siya, bumabahag yung buntot niya. Kaya magtatanong ka, so ano to i-expose niya? I-expose then after executive session. Remember, nag-executive session sila ni Robles nung first hearing, nung harap-harapan at nasukol na o na-corner na si Melquiades Robles na ang mga pictures na pinipresent niya sa media na kunyari may nanalo ay isang multo, isang edited, isang wala, as in walang nananalo. So after that, na nabuking harap-harapan, nagsigaw-sigaw si Tulfo, nagkaroon ng executive session at hindi na sila bumalik sa sesyon. Hindi na pinaalam sa tao kung anong pinag-usapan nila. Kaya nga ang expose ko dyan sa inyo, the next day, di ba, ang sabi ko, may backdoor negotiation para supalpalan
at sunugin ang kilay ni Tulfo o yung junganga niya ay susungal-ngalan ng 1 bilyon. So question, hindi na nga pinuruhan o hindi na pinaalam sa taong bayan nung second hearing, malambot na ang pitoy ni Tulfo na supot. Di ba? Supot kasi walang, marami ibig sabihin nun eh. Di ba? Maaaring ibig sabihin ng supot. Supot ang kanyang boses. Bakit? Dahil pinatahimik na siya. Dahil what? 1 bilyon? Yun ang ayon sa ating informant na binayaran siya. So ngayon, nung na-discover niya na 20 times may nanalo, 10 times, may pagkakataon na 10 times, 20 times. Ano, Tulfo? Another 1 billion ba to? Magpapapresyo ka na naman? Then kakalimutan nyo na naman, kakalimutan naman ng taong bayan ang mga eksenang ito. Huwag niyong kakalimutan. Supot, ibig sabihin hindi tuli. Oo nga, alam ko yun palangga. Sabi ni XX. Oh. Anyway. Yeah, thank you. Okay, so ngayon, anong ngayon ang gagawin ni Tulfo? Dahil ang palusot na naman ni Robles ay 20, hindi daw yun ang tunay na nananalo. Hindi naman daw yun nananalo yung 20 times. Claimants lang daw yun. Let's talk about buwakan ng inang claimants. Isang tao claimants 20 times. So itong claimant na ito, kilala niya yung lahat ng yung 20 times. Sige, ibigay natin ang hilig ni Robles. Ibigay natin ang hilig ni Lisa Marcos. Ni Lisa Aranetang demonita sa pinaka-demonita ng mga demonyo. Pinaka-satanas sa lahat ng mga satanas na ahas. Sige nga mga kababayan, kunyari, toddler na lang kayo na nagsisimula pa lang na nagsasalita o nag-iisip, di ba? Kasi ang toddler, sharp yung mga batang yan. Kunyari, toddler tayong lahat. Wag na yung magagaling kayo, toddler na lang. Di ba? 20 times, 20 times na beses nanalo or claimants na lang daw yun. What in the hell, mga palangga? What in the hell? Nasasabihin at lililangin naman tayong taong bayan. Ang nananalo ba sa loto sa isang lugar lang? Let's say, Cubao. Okay, let's say sa Cubao. Ito ikaw, sino ka? Si Rose Mustonen. Ikaw ba, Rose, taga Cubao ka? Tapos ang nananalo, Luzon, Visayas, Mindanao. Napakabukod tangi mo namang ipinagpalang babae na ang mga nananalo sa Bisaya, sa Bicol, kung saan man, ay pupuntahan ka pa, Rose, na makiusap sa iyo, Rose. Ikaw na ang mag-claim. Dun sa 2010 o let's say 30 times na nanalo, ikaw bukod tangi. Paano yung connection ng claimant at saka winner? Doon na lang mga kababayan eh. Tumaas na yung kilay. Yes, kaya nga, yung kilay niyang na microblade. Microblade ni Quezon. Paano lalapit sa isang claimant? Okay? Isang claimant lang, yung 20 different personalities o 30 different personalities dito sa kay Rose. Okay, ikaw yung kunyari, example ka lang. Nasa Bicol ka pa nakatira, nasa Bisaya ka pa, nasa North. Talagang pupunteryahin ka na ikaw ang mag-claim. At saka, ikaw nanalo ka sa loto, common sense. Umasa ka na nanalo, ito na lang palangga eh. Umasa ka, nagtaya ka buong buhay mo. Tapos ititiwala mo lang sa random person na hindi mo kakilala o hindi mo ka-close o may nag-ano lang sa'yo. Nagsabi na, yan si Rose, siya, pwede ipa-claim yan. Iki-claim, hindi ba bini-verify? Hindi pwede, di ba? Hindi pwedeng ikaw ang nanalo. Sino yan? Watching from Zamboanga, si Cherry Wanderer. Cherry, ikaw ang nanalo, di ba? Hindi po pwedeng, pinipirmahan yung lotto ticket sa likod, di ba? Pipirmahan mo yan eh. Katulad din dito, pipirma ako nanalo. Alangan naman, tanga ka na lang, ikaw ang nanalo, papipirmahan mo sa claimant na si Benjo. Bangag na bangag talaga. Ano ka? Bangag? Tama. Bangag ka? Ikaw na yung nanalo? Kausapin mo ibang tao, sige na, baka naman pwede ikaw mag-claim, ganyan-ganyan.
Once na ibinigay mo ang ticket mo sa isang tao, kay Benjo o kay Juan de la Cruz na ikaw ang nanalo, kanya na yun. Pwede niyang palabasin na sasabihin niya, akin yung ticket na yun. Wala pong ganong kabobong tao. Kahit anong lahi, na nanalo ka sa loto, iintrega mo yung ticket mo kay Kisihoda para i-claim. Ano ka, inutil? Katulad ng buwaka ng inang kuting na to? Ano ka, bangag? Na basta-basta mo na lang ibibigay sa isang tao na para ipa-claim yung panalo mo? Matagal mong inasam-asam? Mga kababayan, religious group, religious leaders, different communities in this world, especially in the Philippines, kailangan yung lumabas. Okay? Alam ko nagpahinga ngayon ang ating mga kabataan na nag-speak up diyan. Pero hindi po ibig sabihin nun tapos na ang ating pakikipaglaban o ang pag-ere ng ating boses. Ito, malinaw na binababoy kayo ni Marcos Bangag Jr. Malinaw na tinatarantado ni Robles, ni Lisa Marcos ang 100 million Filipinos. Syunga na lang po kayo. O sayang naman ang pinag-aralan niyo kahit toddler lang ang kahit elementarya lang ang inyong inabot, nabababuyin kayo ng gobyernong ito na paniwalain na yung 20 winners ay, legit or pinaklaim lang. Doon lang tayo iikot, mabubuang ka lang sa kaiisip eh. O gawin natin, dapat maging buang. Ay yung mga bangag ang ating tultugon ang mga utok. Tultugon ta, lalo para maging bangag, ang mga hinayupak na mga buwaka, jutang jenemes na binababoy, iniinsulto, niyuyurakan lahat ang inyong kakayahang mag-isip. Ito ba ang gustong iparating ng gobyerno? Maging syunga tayo, maging bangag katulad nila, maniwala tayo sa kanilang paliwanag na yung 20 times na nanalo ay legit, or ang paliwanag, ang explanation nila, claimants lang daw yun. Ikaw ba, Regina, is she? Siyan si Jill, Erlinda, Johannes. Pag kayo ba nanalo, maghahanap ka pa ng claimant? Nanalo ka na, putang na, pera mo na, hahanap ka pa ng tao. Eh kung yung inuutangan ka nga di ba? Inuutangan ka ng kaibigan mo, kapitbahay mo. 'Di ba? Hindi ka nababayaran dahil for whatever reason. Okay, dinalobo ka. Tapos eto, hawak mo ng pera mo, ibibigay mo pa. Kahit nga sa kapatid, pinsan mo hindi ka magtitiwala Tama? Kasi pwede kang dorobuhin kung may kapatid kang Judas, 'di ba? O kamag-anak mo. Pwede ka bakit incapacitated ba itong mga winners? Gusto kong giyakin yung jutak ng, kung pwede mo lang giyakin yung jutak. Well, we all know na ang utak ni Mel Robles ay utak kawatan. Kahit giyakin ko yung jutak niya, mga palangga, kahit giyakin ko yung julo ng genemes niya, pag pinag-aralan ang kanilang jutak ni Lisa, makikita sa mga cells nila, ang naka-imprenta dyan, ang nakasulat, pag minicroscopic natin, ginamitan natin ng slide, yung bawat hibla ng kanilang mga jutak, mga cells nila, ang nakalagay dyan, sama-sama tayo maging milyonaryo. Nakawin natin ang pera ng bayan. Panalunin natin ang ating mga sarili. Self-explanatory na yan, mga kababayan, na kailangan ninyong makialam. Kailangan ninyong lumabas sa bawat kalsadang madadaanan ninyo pag dumating ang maraming mga Pilipinong magsalita, mag-speak up sa kalsada. We need you to speak up. Kailangan ninyong magsalita. Kailangan natin tanggalin si Marcos Jr. at ang mga kasabwat niya na katulad ni Melquiades Robles at karay-karayin natin ang buwaka ng inang pinakademonyong nalagpasan si Satanas na si Lisa Marcos in a peaceful manner. Pag kayo ay lumabas sa inyong mga opisina,
mga eskwelahan, mga ospital, sa inyong mga karenderya, sa lahat kung saan man kayo. At nakisamang magsalita dahil binababoy na tayo ng hinayupak na gobyernong ito. Mga palangga, we will win in this fight. Hindi natin kailangan manakit. Hindi mo kailangan magbabang-bang-bang. Kasi mismo ang mga tao sa loob ng Malacanang ay nagpaparating sa atin. Sukang-suka na sila sa gobyernong ito. At, sometimes ako gusto ko nang gurgurin ang mga hayop na yan. May naisay gurgurin sa kanilang pwesto. Dahil sa ginagawa sa inyo. Pero, kung nag-stand ako for almost 2 years, nung una kong sinabi sa inyo na ang Malacanang ay pinupugaran ng baba ng ahas at pinamumunuan ni babaeng ahas ni Lisa Araneta Marcos. Nagtiis ako araw-araw, nagdyunganga ako dito sa inyo. Pinaliwatig ko sa inyo ang mensahe na ang gobyernong ito ay uubusin ang kaba ng bayan at binabastos kayo, mga kababayan, araw-araw nyo namang nakikita. Lahat ng issue na nakikita nyo, smuggling, pulburon. Kaya araw-araw kong sinasabi sa inyo, nagsawa ba ako sa kapaalala sa inyo na ang gobyernong ito ay hinayupak at babuyin tayong lahat at gigipitin kayo. Hindi lang si Pastor, ako, si Atty. Glenn Chong, si Macanas at parami pang iba ang ginipit o ginigipit. Marami pong even na mga kaibigan nilang ginigipit nila. Kaya huwag kayong matakot. Marami tayo. Marami tayong magsasalita. Patunayan nyo yung mga kabataan sa Liwasang Bonifacio ang nagre-representa na merong pag-asa, na merong mga batang gising at passionate to fight para sa bayan nila. Harap-harapang binababoy tayo. Si Tulfo, Tulfo, nagpapapresyo ka na namang inayupa ka? Napatunayan na natin na si Tulfo after executive session ay tumiklop. Don't trust this person anymore. Itong sinasabi ni Robles na pag-imbestigahan daw, lahat po ito sarswela lang. Wala na mangyayari sa mga imbestiga na yan. Kasi, unang salang doon kay Robles. Nakita niya, huling-huli na. Tapos, nung huling-huli na, nag-executive session. Anong pinag-usapan nila sa executive session na yun? Na, obviously, alam ni Pimentel at ni Tulfo na binababoy lang tayo ni Robles at ng gobyernong ito. Pero dahil vested interest, personal interest, mga kababayan, ay pinalusot niya. At hindi sinabi sa mamamayang Pilipino kung ano ang pinag-usapan doon sa executive session kasi lahat yun personal interest. Kasi usually hindi binabanggit yung pinag-uusapan sa executive session kung mayroong dapat protektahan, national security, chucho. Anong national? Sige, tayo, buksan pa natin ng konti. Konti lang. So, bukas na bukas ang isipan natin. Anong national security or nakakabahala na isyong pang-seguridad doon sa executive session na tungkol sa ang mga pinipresent ni Robles na mga kunwari na mga nanalo doon sa picture ay edited and there's no such as warm body na nag-claim ng lotto winning. Kasi inamin niya naman yun. Anong pag-uusapan nila doon sa loob? Anong national security ang involved doon? Wala. Ang involved doon, seguridad para protektahan ang buwaka ng inang Lisa Ahas Araneta Marcos. Lisa Ahas Araneta. Lisa Ahas Araneta. Lisa Ahas Araneta. Yan, maikulalya na ako. Ito ang punot dulo. Ito, sabi nga ni Atty. Glenn, siya ang national problem. Siya ang pinakapunot ugat ng kahirapan, ng pambababoy, hindi lang ng smuggling, ng pulburon. Kundi ito ang loto ngayon. Anong ginagawa ng kongresista ninyo? Wala. Ini-ignore itong usaping ito.
Anong ginagawa diyan sa Senate? Well, nakita niyo naman nag-grandstanding, pero wala silang matibay na makikita mo na they are for the truth para palabasin kung sino talaga ang mastermind sa lotong ito. Well, alam niyo na kung sino ang mastermind. Sinasabi ko na sa inyo, di si Marcos Jr. at si Lisa Araneta. Pero kailangan official diyan sa hearing o sa ombudsman o sa Commission on Audit, lahat o kasuhan ng mga putang inan to, kakayrayan si Lisa na mapatunayan natin dapat. Kaya kasi tayo may batas Kaya nga tayo may gobyerno, dalawang gobyerno supposedly ay pumoprotekta sa kanyang sinasakupan. Kaya nga may nagbabayad ang mga tao ng taxes para what? Para magkaroon tayo ng better government from infrastructure, panatilihin ang peace and order, iayusin ang mga benepisyo ng mga government workers o yung welfare ng taong bayan. Anong ginagawa ng mga hayop na yan? Kitang-kita nyo nang nagnanakaw. Kitang-kita nyo na imposible na magkakaroon ng 433 winners, imposibleng magkaroon ng 20 times, 30 times na mananalo ang isang tao, and imposible din na nanalo ka ay mag-hire ka ng claimant. Tanga ka ba? Ulit-ulitin ko. Bangag ka. At kahit bangag ka, mga palangga, kahit sabihin mong bangag ka sa alak, araw-araw, gabi-gabi, katulad ni Lisa Ahas at katulad ni Kuting, hindi mo ipapaklaim kahit sa kapatid mo ang iyong pananalunan unless ikaw ay bedridden. Unless ikaw ay walang kakayahang maglakad papunta sa opisina ng PCSO para i-claim ang inyong panalo. Di ba? Wala pong kayo ba? Nagtaya ka, kaya mong tumaya sa outlet na umasa ka, nangarap ka, manalo. Tapos pagdating na nanalo ka, maghahanap ka pa ng claimant. Kung ang mga senador o ang mga kongresista ay para sa inyo, itong butang inang issue na ito, nung 433 pa lang, ang pinanalo nilang mga hayop sila, wala na dapat si Robles yan. Hindi na dapat dumako tayo dito sa 20 times, 10 times ang nanalo, maya-maya na nanalo. Hindi tayo dapat dumako. Kaso lang, this is Marcos Jr., Lisa Ahas, sponsored, protected. Protektado ni Marcos Jr. ng kanyang asawa, si Robles, dahil si Robles ay kasabwat nila sa kanilang mga black propaganda at even sa kanilang smuggling. Remember? Nung kami nila Sas ay nag-interview, binuking ni Sas na nakapunta na siya sa bahay ni Michael Ma. Magkakapitbahay si Michael Ma na smuggler. Si Lisa, si Arjen Nieto na pinapaaral sa London, at si Robles. Nagdikit-dikit. Nagtayo sila ng bahay tabi-tabi. Di ba? Dapat nga i-raid yung bahay nila. Baka doon sa ilalim ng lupa, maliban sa tinatransport nilang pera sa labas ng bansa, baka doon may mga nakabaon pa. Baka doon nakabaon yung mga barel na pinagbibintang kay Sarah. I'm just saying. Di ba? Pero paano natin masususog ang ginagawa na pagnanakaw ni Robles at ni Lisa kung sila mismo ang nakapwesto ngayon? Hindi natin sila mapapanagot. Kasi si Lisa ang pinaka-most powerful na evil sa balat ng Pilipinas at yan ang ipinagmamalaki niya na siya ay powerful. Kaya nga lahat tayo ginigipit, pinapatahimik katulad ng SMNI. Yung mga ayaw nilang tao ay pinapakasuhan. Ano yung solusyon? This nganga bells, mga palangga, at your nganga bells, sabi ko nga, ay ang pinaka-powerful nating sandata. Pinaka-powerful nating tools, pinaka-powerful nating, kapangyarihan para mapatahimik na o makaladkad ang mga jutang ng mga yan at matahimik na ang ating gobyerno